Hi guys! Welcome back to my channel. Taray, vlogger yan. So kahit di ako vlogger, mag-subscribe na kayo. Sige na, alam kong kaya ka nanood dito kasi itusera ka. Gusto mo malaman ng aking rhinoplasty journey. Si Doc Nato Pascual nga pala yung doctor ko. Sabi nila paano ako nakapagpa-reserve ng slot. Actually, 2 years ko tong inantay. Then last December 2024, parang nagbaka sakali lang ako mag-message ulit dun sa Viber niya na kung ano yung earliest available niya ng 2025. So, nakakuha ako ng consultation first week ng June. Tapos, online consultation lang siya. Then, dun sa online consultation na to, in-explain ni Doc sa akin kung ano yung mga gagawin. Then, ano yung, actually wala akong peg. Wala akong sinabi yung peg. More or less 30 minutes lang yung consultation. Mabilis lang. So, dapat focus ka lang sa kanya. Wala ka dapat ibang ginagawa. So, intindihin mo yung mga sinasabi niya kasi ayun, sabi niya lang sa akin, dapat mentally prepared ka, hindi agad-agad makikita yung result. So, after that, kinabukasan, sinend sa akin ni Nurse Kat yung mga lab requests, yung mga kailangan ko i-prepare na medicines, yung list of instructions, lahat yon sinend sa akin. Last week ko ginawa lahat ng laboratory ko para just in case magkaroon ng problem is maano pa natin, masolusyonan pa natin bago yung procedure. So, ano ba? Pasensya na kayo, ang dami ng background noises dyan. Kasi nga, province vibes tayo. Ayan, o, diba? May ano pa ng manok, meron pang, anong tawag doon? Gansa. Tapos may construction, diba? Very province. Ang daming shift ng topic na to. After ko ma-clear, nabigyan na ako ng cardio clearance ng doctor ko dito sa Laguna. Sa Laguna ko lahat ginawa yung laboratory ko. Tapos, yung operation will be on July 1 sa Centuria. Centuria ko siya gagawin sa Makati. Then, ano pa ba? Ayun, tip lang. 1 month kasi bawal kang maglagay ng ano, kahit ano sa face mo. Kaya ganyan lang yung face ko ng buong buwan. Bawal ka mag-skincare. Basta facial wash lang. Pero toner bawal. Sunblock bawal din. Tapos, nagpa-facial ako last week din after ko magpa-clearance. Para lang alam mo yun, malinis pa yung face ko bago yung procedure. Pero actually, bawal na yun. Para lang, kasi ano ako, acne prone. And prior to procedure na, kinumpleto ko na yung mga meds ko. So, hi! Today is the day. Magpapa-rhinoplasty na tayo. Ayan. So, kasama ko nga pala si Alan. Sabi mo, today is the day that the Lord has made. So, pupunta na tayo ngayon sa Centuria, Makati. Ayan. So, nanghiram tayo ng kotse ngayon dahil coding tayo. Ayan. Tapos na yung surgery ko. Day 1 tayo ng post-op. Pauwi na ako ng Laguna. Si Alan na yung magdadrive. Day 2 na tayo ng post-op natin. At ayan, bigla na siyang namaga. That's normal. Hello, avatar na tayo dyan. So, pagigising ko lang. Siin na tayo ng gamot. Nahirapan pa rin akong galawin yung upper lip ko. Wala namang masakit. It's just that mahirap huminga. So, alaga pa rin tayo sa nasal spray pag barado yung ilong natin. So, update ko lang, 3rd day ngayon ng post-op ko. Nag-shower na ako. Hirap na hirap ako guys kasi ako lang nag-shampoo ng hair ko. Tiis ganda ako sa bidet. Sobrang oily na kasi hindi ko na siya kayang tiisin pa para magpa-assist pa. Hindi ko na maantay yung pinsan ko na i-assist ako. So, yun. Ako na lang nag-shampoo mag-isa ko. And, as you can see naman, di na ako masyado nagsaswell. Siguro yung 2nd day kahapon lang talaga yung pinaka namaga ako. Pero, pagkagising ko lang yon,
siguro mga middle of the day na, hindi na siya super paga. Tapos ngayon, ayan. Kita nyo naman, diba? Wala namang pain. Wala akong nararamdaman na pain. It's, mahirap lang talaga huminga. Yun lang. Ayan, super dry na ng lips ko. Nagda-dry na talaga kasi nga, hirap akong igalaw ang aking upper lip. Yan. Ay, nakaka-bored. Alam nyo, hindi ako makapag-walking, hindi ako makapag-treadmill ngayon. Kasi nga, yung pinaka-worry ko, pawisin kasi ako. Baka mamaya, mag-walking nga ako, nawala nga yung pamamaga ko, magka-acne naman ako sa mukha or sa ilong ko. Kaya, ay. Good morning guys! 4th day na ng post-op. As you can see, para akong may Becky ngayon. Ayan. Bumaba yung swelling sa may mata ko, napunta sa pisngi ko. Ayan. Pag side view, ito yung look ko. Tapos, share ko lang, mauubos na yung 100 pieces ko na applicator. Ito na lang natira after 4 days. Tapos, pangalawang nasal spray ko na rin to. Umorder ulit ako. Ayan. Yan lang. Ano ba sasabihin ko? Sabihin ko, ayun, maarte tayo kasi sa paglilinis ng bones. Hindi pwedeng basta-basta lang. So, kasi nakadepende dyan yung healing nyo, no? So, ang hirap naman siguro kung nursing student ka na hindi ka maalam maglinis ng wound mo, diba? So, dapat perfect yan. Dapat walang maiwan na mark, diba? Pagka-heal niyan. So, day 5 na. Ayan, nag-improve na yung face ko. Tapos, dumating na rin yung nasal spray ko. Inaantay ko na lang yung applicator ko kasi sakto, paubos na siya. 200 pieces na yung binili ko para hindi ko na iniisip kung mauubusan ba ako or what. Ayan, medyo plug pa rin ang nose natin. Yung Hygiene and Comfort na Sterimar. Seawater. Ayan. So, dumating na rin pala yung isang order, no? Magkasunod sila. So, ito siya, yung applicator ko na another 200 pieces. Ito naman, small lang siya. Hindi ko naman kailangan kasi mahabang, So, sa isang lagayan, dalawa na. So, mas sulit to, I think. Suture removal na. Hindi na tayo sa safe looks. Ito yung cleaning nila. Waiting na lang tayo para tanggalin na to, guys. And then, bawal magbuhat na mabibigat, gym, treadmill, and swimming up to 2 months post-op. So, the follow-up after surgery is 1 week. So, that's today. 1, 3, 6, and 12 months post-op. Hindi naman po ganun ka-strict si Doc with the follow-up. But if you have any concerns or questions, message ka lang sa akin. And then, kapag kailangan i-follow up. Sorry po, ma'am. Sama natin sa vlog. How are you feeling? Sige, kasi. So, nose reveal na tayo, guys, no? Closer look lang. Ito na siya. So, first day ko ng, suture removal. Kagigising ko lang, actually. So, ito na ang aking nose. Tcharan! Ayan, nag-apply kakalinis ko lang ulit. Tapos, nalagyan ko na rin ng gamot. So, ito na siya. So, pagka pa siya, hindi pa ito yung pinaka, final look. Pero, as you can see, I love it. So, ito na rin yung sa ears ko. Yan, ito starting today, dilinisin na natin siya na parang nung paglinis mo sa nose mo. Tatapusin ko na sa isang video tong rhinoplasty journey ko kasi tinatamad na ako, no? Hindi naman kasi talaga ako nagbablog. So, I'm gonna answer some questions na na-receive ko after I posted my picture na nagpa-rhinoplasty ako. So, paulit-ulit ko naman sinasabi, I'm so proud that my doctor is Dr. Nato Pascual ng Bello ng Centurion ng St. Luke. So,
Depende sa'yo kung saan mo siya gagawin. Kung mayaman-yaman ka, edi Belo. Kung budget ano lang din tayo, sa Centuria. So ako, sa Centuria ko ginawa yun. Ang pinagkaibahan nila is, sa Centuria kasi, cash siya. Sa Belo, mas mataas ang price, pero pwede kasi siyang installment for 1 year. So, depende na sa'yo yun. Pero same, si Doc Nato pa rin naman talaga ang gagawa. Ang pinagkaiba, sa Belo kasi is may team, may rhinoplasty team siya. Tapos sa Centuria kasi, siguro kung sino yung naka-duty or may preferred lang din naman siya na team. I'm not sure about that. Magkano yung inabot? So, alam ko, ito talaga yung alam nyo, no? For me, dahil virgin nose ako, wala naman ginawa sa akin na kahit ano. Walang alarplasty, sadyang itong bridge lang talaga yung ginawa niya na open rhinoplasty. Nag-start siya ng 158,000. Yeah, 158. So, wala pang meds doon, wala pang laboratory doon. Depende kasi, dito kasi sa Laguna, medyo syempre siguro mas mura yung mga laboratory fees ko. So, yung labs ko is umabot din ng halos, may listahan kasi ako ng mga expenses ko. Meds and labs ko, umabot siya ng almost 15K. Yeah, kasama na pati clearance ko doon. Siyempre may mga ibang expenses pa ako, yung preparation ko papunta doon, nag-check-in pa ako sa hotel. So, prepare kayo kung sa Centuria. Kung ito lang din ang case nyo ha, more or less 200. Kung gantong case lang ha, hindi lalagpas ng 200. Yun lang, alam ko yun yung pinaka-questions nyo. Meron naman ata, pag sa Belo, pwedeng sa kanila mo gagawin lahat. Ay, sa kanila nyo bibilin lahat, pati gagawin lahat ng laboratory. I'm not sure, kasi hindi naman na ako nag-inquire doon. Kasi nga, doon lang tayo sa mga katipid tayo. Pero, si Doc Nato pa rin. So, yun lang. Ano pa ba? Post-op reminder sa akin. Ayun, in-explain lang kung paano ulit linisin, kung hanggang kailan, kung ano yung mga bawal. Tapos yung mga follow-up check-ups. Ayan. Well, now, masasabi ko, the best si Doc Nato. Promise. Binabagay niya talaga sa face ng patient niya. So, I'm so happy. Sobrang happy ko talaga. Kasi, imagine, swollen pa siya ha. Ganito na siya kaganda. So, paano pag nag-subside pa siya na wala na yung pamamaga niya, di ba? So, I can see na nagbago talaga yung face ko. Ayan. Ayan o. Ito. Closer lang yung sa tahi ko, sa kolumela ko. Ayan. May gamot kasi eh. Diba? Wala kayong makikita be. Pero ina-advise niya, depende na lang sa'yo kung gusto mo kang bumili ng scar gel. Pero kasi, meron akong ginagamit na Dermlin, tsaka yung sa antibiotic na ointment. So, feeling ko hindi ko na kailangan siya. Pero titignan ko pa din kung mag-scar gel pa ako. Kasi, hindi na talaga visible. Ayan o. Hindi ko makita kung saan siya nagtahi. So, dito lang sa ears ko. Ayan. Ito, yan. 7 days ko pa siya ulit lilinisin. So, yun lang. I'm so happy, no? Hindi ako nagpa-vlog, kaya wag nyo nang i-judge yung pag-edit ko. Kasi ito na yung pinaka, diba? Gusto ko lang talaga siyang i-keep. Core memory to. Na life-changing talaga. Kaya, yun. Kaya ni-record ko yung sarili ko, no? Kasi, para lang panood ko rin siya, diba? So, from the beginning ng video ko, hindi pa ako retokada doon, guys. Kita nyo naman ang face ko doon, diba? Ang laki nang nagbago. Ang laki nang nadadala ng ilong talaga. So, I'm happy. So, sulit, worth the wait talaga yung 2 years kong pag-aantay sa pangungulit kay Nurse Kat. Sobrang thank you kasi napansin ako at nabigyan ako ng schedule kay Doc Nato. So, OA talaga. Sobrang happy ko, promise. So, yun lang guys. Thank you for watching.